bayan ng San Agustin ang siyang may pinakamaraming puno ng niyugan. Kaya naman, hindi nakapagtatakang ito rin ang siyang nagiging pangunahing hanap buhay ng ating mga magsasaka. At isa na nga po riyan si Kuya Jose Bartolata o mas kilala bilang Kuya Nuno. Ang kanyang hanap buhay ay ang pagtutuba. Mga ilang taon na po kayong nagtutuba, Kuya No? Lugay na, mga na. At sa loob ng 10 taon na kanyang pagtutuba, marahil ay nakuha niya na yung templa, yung lasa na gusto ng kanyang mga suki. Hindi biro ang ganitong uri ng hanap buhay, guys. Buwis buhay para mabuhay, sabi nga. Kasi ako, na-try ko ito during my high school days. Nung high school ako, para di na ako manghingi ng pang-load kay mama. Kasi kapag pang-load, di ka din naman bibigyan. Ito yung naging way ko na para may panggastos ako sa sarili ko. Kaya alam ko din yung hirap na dinanas niya. At marami sa aming mga kababayan dito na ito yung nagiging source of income nila. Ayan, aakyat siya, yan, aakyatin niya yan sa umaga at ganun din sa hapon. 2 beses na inaakyat sa loob ng isang araw. Ang taas niyan. Nasa 11 na puno ng niyog yung kanyang inaakyat, guys. So mga 1 oras na or mahigit 1 oras na yun yung trabaho niya. Akyat baba, akyat baba. At 2 beses niyang ginagawa yun sa loob ng isang araw. Nung makausap natin siya kung mga magkano yung kinikita niya sa loob ng isang araw, ang sagot niya hindi naman bumababa ng 100. Pero nyo, guys, sa 11 na puno ng niyog sa isang araw, 2 beses niyang inaakyat, 100 pesos lang yung kanyang kinikita. At yung 100 pesos na yon ay iniipon niya at yun na din yung pinambabudget ng kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral, pamasahe, baon, yan, doon na yung kinukuha. So minsan, guys, ganun kahirap ang buhay. Kaya yun sa mga kabataan na wala namang ginagawa, ito yung mapapayo niya kasi na-experience niya mismo kung gaano kahirap yung buhay. At nung tanungin nga po natin siya kung ano yung mapapayo niya sa mga kabataan na makikita mo tila halos walang pangarap, at bago niya sagutin yon, medyo naging emotional pa siya. Payo ko lang sa mga
sila rin yan. Magsikap ka mo din pag-aral para hindi ka mo magkakaya. Kasi ang hirap matuman. Ayan guys. Siya ay mayroong, ilan nga ang anak mo kaya? 5. Mayroon siyang 5 anak. At lahat ng kanyang mga anak ay nag-aaral. Maliban na lang doon sa isa na graduate na ng grade 12. So ngayon ay nakakatulong na din sa kanya. Siya din guys ay miyembro ng isa sa mga programa ng ating pamahalaan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na nilalayong matulungan ang mga mahihirap na pamilya na may angat ang antas ng kanilang pamumuhay at magkaroon sila ng komportabling buhay sa hinaharap. So ayan guys, kaya sa mga kabataan, patuloy na magsikap at abutin ang mga pangarap dahil mahirap ang maging mahirap.